Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating SAP Study and Prayer. Salamat sa Panginoon sa kanyang sustaining grace na ating nararanasan every day, and His faithfulness and His mercy, sabi nga, are new every morning. So today, before we hear the Word of God sa hapong ito, at na-bless tayo sa message na marinig natin, and before we pray, let us worship the Lord as we sing this song, Crown Him with Many Crowns. Magandang gabi po. Bago ko pasimulan ng verse na ating pong tatalakayin, tayo po yung manalangin muna. Panginoon Diyos, salamat po muli sa oras na ito na binigay niyo ang pagkakataon sa inyong lingkod na maibahagi ang Ephesians chapter 6:16, Shield of Faith, aking pong i-discuss sa aking mga kapatiran. Naway Panginoon ay ilahad ko ito ng mabuti, maintindihan at paano namin isinasa buhay ang tunay na pananampalataya na makakapagpatibay sa amin, na kaya namin suungin anumang mga kaaway na darating sa aming buhay, mga trials and temptation na posibleng dumating, Panginoon, na kung meron kaming tinatawag na pananggalan ay hindi kami, Panginoon, na matatalo, magagapi ng mga kaaway, sapagkat ang kalakasan, Panginoon, namin ay nanggagaling lang sa iyo. Maraming salamat po sa pagkakataon ito, sa privilege na makapagsalita sa mga kapatiran ko, at binabalik ko po ang dalangin ko yung may papuri sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos, tagapagligtas. Amen and amen. Ephesians chapter 6:16. In addition to all taking up the shield of faith, with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. The shield of faith in Greek word usually refers to the large shield. Measurement of the shield is about 2.5 by 4.5 feet
Imagine po natin ang shield na ginagamit noong panahon ng mga emperador sa Roman Empires, mga soldiers. Malalaking shield po yun. Gawa po sa kahoy. Binabasa po nila ito ng tela para kung may tutusok dito ng mga sibat na nag-aapoy ay mawawala ang apoy, kasi nga basa nga yung shield na yan, mamamatay at hindi masusunog ang kanilang pananggalan. Ang shield na to ay ginagamit pa rin to ng mga tinatawag natin ngayon na pag may mga rally, ang mga sundalo ay ito lang ang kanilang tangan-tangan. Meron silang shield nga rin ang tawag sa lalo pag may mga nagkaroon ng mga rally. Nung araw nag-aaral ako sa UE sa Mindiola, malapit sa Mindiola yon. May mga nagtatapon ng mga pillbox, mga nambabato ng bote, meron silang tranquion ba kung tawagin yun, na basta hindi sila matatamaan kasi nakasangga sa katawan nila yun eh. It is some sort of shield also. Ngayon, bilang isang Kristiyano, meron din tayong shield na dapat nakasuot sa ating katawan. According to Paul, this refers not the body of Christian doctrine, but basic trust in God. Ayan po, basic trust in God. Nagtitiwala tayo lagi sa Panginoon na ang lahat ng bagay ay kontrolado niya. All things works together for good. Nagtitiwala tayo sa Panginoon na it seems to be may mga bagay na para tayong bibigay, down na tayo, ngunit hindi nangyayari na tuluyan tayong nalulugmok. Sapagkat may shield tayo, ang ating pong pananampalataya ay laging nasa ating katawan. Nasa ating isipan, nasa ating diwa, nasa ating tatawag na damdamin na hindi ito pwedeng mawala. This is our faith. The believer's continual trust in God, in God's word and promise is in addition to all necessary to protect him from temptation. Yung shield na yon, protection natin sa mga temptation and also to all sort of sin. Marami, iba-ibang klase ng mga kasalanan na posible natin na magawa, sinasadya man o hindi sinasadya. Sapagkat ang kasalanan, alam natin ito ay nakakasira ng ating relasyon sa Panginoon, nawawala ang ating sweet fellowship sa Kanya pag sa tuwing tayo ay nakakagawa ng kasalanan. Ito po ang gustong-gusto ng kaaway ni Satan, na makagawa tayo ng kasalanan para hindi tayo maging active, hindi tayo maging masaya, joyful sa ating tinatawag na fellowship, pakikipag-isa, pananambahan, mawala manambot tayo, mawalan tayo ng gana. All sin comes when the victim falls to Satan lies. Yan, pag tayo ay we fall to Satan lies, i-experience ba natin itong Satan lies? Posibleng hindi natin alam na tayo ay nadadaya na ng Diablo. Posible may mga doubts tayo, minsan may papasok sa mind natin na posible pagdudaan mo ang ating pinag-aaralan, pagdudaan mo ang Panginoon. Talaga bang magkakaroon tayo ng kapayapaan lagi sa Panginoon? Talaga bang magiging maayos ang takbo ng buhay ko? Parang hindi naman. Talaga bang ang pamilya ko ay sasagana sa buhay? Pero hindi, parang mahirap. Ngayon, nagkakaroon tayo ng maraming katanungan sa buhay. Minsan nga, hindi, may mga nagkakasakit pa nga. Kaya pa ako naging Kristiyano, laging nagkaroon ng mga problema. Parang mga ganung bagay. Pero totoo po nangyayari to, na na-question natin ang ating faith. Hindi natin alam na pinapasukan na tayo ng kasalanan, ng kasinungalingan na nilalagay sa isipan natin ni Satan. Diba?
Devil is just like a roaring lion, seeking whom he may devour. Na kung di tayo aware ay pwede tayong madaya. Satan lies and promises of pleasure. Actually, isipin natin, bakit tayo na masyadong pinipili natin ng ganitong buhay Kristiyano pwede namang mag-enjoy. Huwag na magsimba. Huwag nang pwede naman tayo mamasyal. Assuming na hindi ngayon ang pandemic, talaga naman. Ngayon walang namamasyal. Noon, bakit ba lahat tuwing linggo ba't ba tayo laging dumadalo? Yung iba, kung saan lang nagpupunta. Enjoy life. Mga ganun bagay ba na, kung yung shield natin hindi nakalagay sa ating katawan, talagang pasok na pasok sa ating mind. Maapektuhan talaga tayo, magbabago tayo ng pananaw sa ating ginagawang pananambahan, pagtitiwala sa Panginoon. Rejecting the better choice of obedience and blessing. If we indulge to worldly matter, if we try to entertain the offer of devil, like what happened to Adam and Eve, they entertained Satan, they tried, sumubok sila na gawin ang sinasabi ng Satanas, like us now. Better choice of obedience and blessing, ano ba ito? Sinasabi dito, we rejecting the better choice of obedience and blessing. When we are doing things opposite to the will of God, and when we are acting upon ourselves as if we can manage ourselves alone without God by our side, God, I don't need you. The blessing that supposed to be with us from God, we are rejecting it. Kasi mas pinipili natin ang mga offer ng mundong ito kasi sa mga promise na dapat ay ang asahan natin ay ang may bibigay lamang ng Panginoon. We let flaming arrows to hit our bodies, our faith. Temptations are likened to the flaming arrow shot by the enemy and quenched by the oil-treated leather shield. Continuous darts of arrows going to our body of faith daily, they don't stop. So what should we have to do? What should we have to be in our body? Is this the shield of faith? Na sabi nga dito sa figure dito sa illustration dito, oil-treated leather shield. Dapat hindi basta-basta lang na mahinang klase ng pananggalan na ating gagawin. Hindi lang isang parang manipis na plywood lang na madaling mabiyak. Hindi po gano'n. Kailangan yung shield na yan pinaghandaan, preparasyon yan, talagang maganda ang pagkakagawa. Maganda ang matibay ang ating ginagawang prayer araw-araw. Matindi ang ginagawa nating meditation. Lord, please strengthen me. Don't let me to be victimized by Satan's scheme. I'm weak, but only strength coming from you only, and without you by my side, I cannot do things away from you. Dapat i-acknowledge din ng gano'n na please increase my power, increase my faith, Lord. Nga pa ba yan? Kinakausap ng Panginoon.
para laging ang ating shield natin ay laging nananatiling matibay na matibay. Or else, kasi nga si Satan ay hindi tumitigil yan. Ang ating paghinto ay sinasamantala niya. So, in Psalm 18:30, ingat sa cross-reference natin, Psalm 18:30, basahin po natin yun ng Psalm 18:30. Ito po ang sabi. Sa ating pong Bible, 18:30. Psalm 18:30, as God, His way is blameless. The word of the Lord is tried. He is shield to all who take refuge in Him. Nakalagay ito, the word of the Lord is tried. Subok na. Huwag natin pagdudaan. He is shield to all who take refuge in Him. Siya po ay pananggalan sa mga lahat ng tao na take refuge on Him, na pasasaklolo sa Kanya. Psalm 18:30. Ito pa po isa. Proverbs 30:5 and 6. Proverbs 30, 5 and 6. Ito po ang sabi ng Bible. 30, 5 and 6. Every word of God is tested. He is a shield to those who take refuge in Him. Subok na, tested na. No? Siya ay shield sa lahat ng mga tao na hihingi sa Kanya ng tulong. Lagi tayong humihingi ng tulong sa Panginoon. Huwag natin i-underestimate ang Kanyang power na pwedeng gawin sa ating buhay. And another one is John chapter 1 John 5:4. In 1 John 5:4, sabi po, 1 John 5:4, 1 John 5:4 is, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. No? Whatever is born of God, ipinanganak tayo ng Diyos, no? Sa pamamagitan ng ating faith, we are born again, truly born again, born of God. We can overcome, overcome the world, and this is the victory that has overcome the world, our faith. It's only faith. We are saved by faith, not of our works. The faith that God seen in our life, ang faith natin ay pinatutunayan ng ating mga nakikitang gawa sa ating buhay. The fruit of the Spirit na nagmamanifest sa atin. So, bilang panghuli kong sa words na pag-ingatan po natin ang ating pananampalataya. Na ating pong pananampalataya ay lagi pong nasa ating alaala. Itatali natin ito sa dulo ng ating mga daliri. Reminder, pray and pray and pray and pray. Time to time, think about God. Meditate, repent always of our sin, of our trespasses that we may have committed daily, and ask God to always cleanse us, restore us to sweet fellowship, and our hope immovable until as long as we live here, until our life ends here on earth and we see God in eternity. Maraming salamat po. Dito po nagtatapos ang aking mensahe. To God be the glory. Thank you po. And before we go to our prayer time, awitin po natin ang awit na ito, and let us be reminded sa ginawa ng Panginoon para sa atin to show His love. He was crucified for our sins. He was buried, and on the third day, He rose again and lives forever. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things,
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Amen. Handa po natin ating puso't isip at sa ating pong pananalangin. Naka-flash po mga prayer items natin sa ating screen and sama-sama po tayong manalangin. Amen.